Wow, ang gagwapo. Siguro sila ang 4 na adopted sons ng Pamilya Lim. Anong tinitingin mo? Manong Jose. Sumunod ka sa akin. Ang pinakamahal na villa sa mundo, mansyon ng ulap. Ito ay itinayo ni Lolo Ricardo para sa kanyang apo na nawawala ng 15 taon na espesyal na itinayo. At sa loob nito nakatira ang 4 na binata na maingat na pinili ni Lolo Ricardo. Ang 4 na magiging manugang. Marco de la Cruz, CEO ng Pangkatlem. Kontrolado ang ekonomiya ng bansa. Hindi ngumingiti, hindi umiibig. Dr. Gabriel Ramirez, kilalang neurosurgeon sa mundo. May obsesyon sa kalinisan. Sa kanyang buhay, hindi pa nakahawak ng kamay ng babae. Diego Alcantara, global na top idol. Malinis ang kanyang pagkatao. Hindi lumalapit sa mga babae. Paulo Reyes, ang top scholar ng pinakamagaling na universidad. Ang mga estudyante sa paaralan, sabay-sabay humahanga sa kanya. Ngunit malinis ang kanyang pagkatao. Ang 4 na binatang ito ay para sa ating binibini. Kayo, mga katulong, huwag nang mangarap. Opo. Ang aking mahal na apo, nasaan ka ba? Hinahanap kita ng lolo sa loob ng 15 taon. Nasaan ka ba? Don Ricardo, may balita na tungkol sa binibini. Dalhin mo ako agad. Don Ricardo. Linisan ninyo ang mga kwarto. Opo. Don Ricardo, hintayin mo ako. Ikaw, mang-aakit. Naglakas loob kang pumunta rito. Inaakit mo ang 4 na binata ng Pamilya Lim. Anong sinasabi mo? Dito lang ako para maging katulong. Bakit kayo nananakit? Walang kwenta. Ito ang anak ng oil magnate Isabel Reyes. Ito ang anak ng auto tycoon Carla Mendoza. Ito ang anak ng energy king Andrea Castro. At ako naman ay ang anak ng internet tycoon Sofia Garcia. Kayo'y napakayaman. Bakit kayo nagpapakilala bilang katulong dito? Alam mo naman ang sagot. Siyempre para maging ginanglim. Ang panganay na binibini ng Pamilya Lim ay nawawala pa rin. Pumasok kami bilang katulong para mas mapalapit kami sa 4 na tagapagmana ng Pamilya Lim at maging malapit sa kanila kahit isa lang sa kanila ang makuha namin. Makakamit namin ang napakalaking kayamanan at karangyaan at masisiyahan sa walang kapantay na karangalan. Ngayon alam mo na kung bakit laging may nangyayaring hindi maganda sa mga katulong ng Pamilya Lim. Dahil sa mga nakikipag-agawan sa amin para sa mga binata ng Pamilya Lim ay dapat mamatay. Umalis ka na ngayon din. Bea, wala akong kakayahan. Hindi pa sapat ang ipon para sa tuition ng kapatid mo. Pakiusap, magtrabaho ka sa mansyon ng ulap. Kahit na madalas may aksidente doon, ngunit sa isang buwan, makakakuha ka ng sapat para sa tuition ng kapatid mo. Bea, kapag nakatapos na ako, siguradong bibigyan kita ng magandang buhay. Kailangan kong pag-aralin si Kuya Ben. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Hindi ako isang sosyal na dilag. Hindi ako interesado sa mga binata ng Pamilya Lim na sinasabi ninyo. Pumunta ako dito para kumita ng pera. Kapag natapos ko ang isang buwan, makukuha ko ang sahod at aalis na ako. Talaga namang mahirap ka. Sige, kami naman ay hindi ka na aapihin, pero kailangan mong gawin ang mga gawain namin. Magsimula ka muna. Sa silid aklatan. Bilis! Pumunta ka na! Lumayas ka. Sofia, napakasama mo naman. Diretso ka agad ang pinakamahirap na trabaho. Ang silid aklatan ni Ginoong Marco de la Cruz ay may larawan ni Binibini. Ipinagbabawal ang sino mang pumasok doon. Ang mga pumasok doon ay nagkaroon ng napakasamang kapalaran. Tara, mamaya may magandang panoorin. Kung hindi lang dahil sa paghahanap ng pera para sa tuition ni Kuya, sana pinunit ko na kayo kanina.
Bakit ang pamilyar ng batang babae na ito? At ang kwintas na jade na ito? Parang sa akin. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpapasok sa iyo? Ako ang naglilinis. Buong mansyon ng ulap. Sino ang hindi nakakaalam? Ang aking pag-aaralan ay bawal. Gamit ang mababang paraan para akitin ako. Masyado mo bang pinahaba ang buhay mo? Hindi. Ako. Natagpuan ko ang jade na ito. Sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan iyon? Mayroon din akong kwintas na jade na ito. Tumahimik ka, mga tao. Ipatupad ang batas ng pamilya. Ang sinumang pumasok nang walang pahintulot sa aking pag-aaralan, paparurusahan ng 30 latigo. Hindi na kailanman tatanggapin. Baliw ka ba? Naglilinis lang ako. Don Ricardo, kahit nahuli tayo ng isang hakbang, ang pamilya ng Binibini ay lumipat na. Pero nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ang kanilang numero ng telepono. Mabuti. Sige, umalis ka na. Opo. Sana mahanap natin agad ang aking apo na si Sofia. Bitawan ninyo ako. Ang boses na ito ay pamilyar. Ayokong pumasok sa paaralan. Bitawan mo ako. Sofia, maging mabuti ka. Kung gusto mo, ihahatid kita ni Lolo sa paaralan. Bitawan ninyo ako. Unang latigo. Ito ay dahil pumasok ka nang walang pahintulot sa pag-aaralan. Tigil. Lolo, bumalik na po kayo? Si Sofia, may balita na ba? Anong problema sa katulong na ito? Etong katulong, naglakas loob siyang pumasok sa aking opisina at hinawakan pa ang larawan ni Sofia. Handa na akong maglapat ng batas ng pamilya. Lolo, sumusumpa ako sa langit. Talagang ibang katulong ang nag-utos sa akin na maglinis. Hindi ko talaga alam. Bawal pumasok sa opisina na ito. Larawan. Ang usapin tungkol sa kwintas na jade. Huwag na munang pag-usapan. Pinupunas ko lang. Naglakas loob ka pang magsinungaling? Hindi niya kilala si Sofia. Larawan noong bata pa. Tiyak na hindi si Sofia. Sa tingin ko, hindi maniniwala hanggat hindi nakikita ang ebidensya. Halika rito. Marco, tama na. Lolo, bago pa lang siya. Tapos na ito. Magpahinga ka na muna. Si Sofia ngayon. Ganito na rin siguro siya kalaki. Lolo? Marco, alam ko na ngayon, gustong-gusto mong bumalik si Sofia. Pero kung ngayon ay malaman ni Sofia na dahil sa kanya ay naging sensitibo ka, matindi, malulungkot din siya. Sofia, nasaan ka ba? Itong si Marco de la Cruz, baliw. Matagal nang wala ang Qing Dynasty. Ano bang batas ng pamilya? At iyong mga bastos na katulong? Tatandaan ko ito. Manong Jose, Ang silid ng binata nalinis na ba? muli na namang maglilinis? Hindi ba ang trabaho mo ay araw-araw na maglinis ng silid ng binata? Hindi ba ang pag-aaralan? Sige, maglilinis na ako ngayon. Si Marco de la Cruz, nasilid ng brutal na iyon, hindi na ako pupunta. Kung gayon, sa silid ni Ginoong Paulo, magsimula na lang. Isa na namang gusto manligaw sa aking katulong. Kakaiba ako. Bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko? Ikaw,
Baliw na babae. Nagkamali ako. Tigilan mo na ako. Mamatay ka. Inagaw mo ang unang halik na para kay Sofia. Ikaw si Sir Paulo? Inaakit mo ako. Sige, bigyan kita. Bitawan mo ako. Huwag kang magpanggap. Samahan mo ako. Anumang bagay sa mansyon ng ulap, pwedeng mong piliin ang isa. Yung painting na 300 milyon o yung kotse sa garahe. Bahala ka. Hindi ko kailangan ng pera mo. At bitawan mo ako. Kakaiba? Bakit ko siya sinasaktan? Sumasakit ang puso ko. Siguro magaling siyang magpakaawa. Kumusta? Okay na ba sa'yo? Bea Santos. Ang mga binata ng pamilya Lim ay pawang mga fiancé ni Binibini. Huwag kang magkamali. Kakaiba. Gusto ko siyang biruin? Bakit gustong-gusto ko siyang halikan? Kwintas na dati. Itong kwintas mo? Mukhang pamilyar. Isuli mo sa akin. Ayaw. Ayaw. Isuli mo sa akin. Yung pamilyang kumupkop kay Sofia, telepono nila, nahanap mo na ba? Inaalam ko pa, Don Ricardo. Bilisan mo? Hindi na ako makapaghintay. Makita ko na si Sofia. Opo. Isuli mo sa akin. Hindi ko ibibigay. Ayaw. Isuli mo sa akin. Mamatay ka sa inis. Ibigay mo sa akin. Ayaw. Isoli mo sa akin. Hindi ko ibibigay sa iyo. Maiinis ka. Bigay mo sa akin. Maiinis ka. Hindi ko ibibigay sa iyo. Bigay mo. Hindi ko talaga ibibigay sa iyo. Paolo, Lolo, bakit po kayo nandito? ikaw talaga. Lolo, Ikaw at itong katulong. Ano ang ginagawa nyo? ako? Naglakas loob ka sa akin? Tatakutin kita. Lolo, may masamang balak ang katulong na ito. Pumasok siya sa kwarto ko para akitin ako. Hindi po totoo. Kung hindi dahil kay Sofia, ang aking matibay na determinasyon na manatiling malinis ang pagkatao, muntik na akong maloko niya. Nagsisinungaling siya. Naglinis lang talaga ako ng kwarto. Don Ricardo, opo. Si Ginoong Paulo ang bastos. Pinalo ang puwet ko. Hindi totoo. Ang katulong na ito ay hindi mukhang taong magugulo. Itong si Paolo Napilio, mahilig manloko ng tao. Baka si Paolo nga ang may kagagawan nito? Kasinungalingan. Bea Santos. Sinabi na ni Manong Jose, ang 4 na binata sa mansyon ng ulap ay ang mga fiancé ng Binibini. Hindi natin dapat hangarin ang mga iyon. Inakit mo si Ginoong Marco kanina. At ngayon, inaakit mo naman si Ginoong Paulo. Sinira mo ang mga patakaran ng mansyon ng ulap. Hindi ko inakit si Ginoong Marco. Ikaw ang nag-utos sa akin na linisin ang opisina ni Ginoong Marco. Ipinagbabawal ang opisina ni Ginoong Marco. Magkatrabaho tayo. Bakit kita ilalagay sa panganib? Ikaw, Tama na. Akala ko mabait kang babae. Pero katulad ka lang ng mga babaeng gumagamit ng katawan para umangat. Walang pinagkaiba. Tanggal ka na. Umalis ka na. Lolo, sa totoo lang, hindi niya ako inakit. Nagbibiro lang ako. Tumahimik ka. Ikaw ang magiging manugang ng apo ko. Alternatibo. Paano mo kayang panigan ang ibang babae? totoo, hindi ako nagsisinungaling. Don Ricardo, pakiusap. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Ikaw. Kung mangyari ito muli, lalayas kayong dalawa at umalis sa mansyon ng ulap. Lolo, pasensya na. Sir Paulo.
Sa paningin ng mga binata, kami bang mahihirap ay mga langgam na walang dignidad? Pwedeng paluin. At light-lightin? Hindi. Talagang hindi ko sinasadya. Hindi ko inaasahan na lalaki ng ganito ang problema. Tama na. Ikaw ay isang binatang nasa mataas na posisyon. Ako ay isang mababang katulong. Hindi karapat-dapat makipag-usap sa iyo. Kaya pakiusap. Lumayo ka sa akin, okay? Umiyak ka ba? Wala kang pakialam. Bea Santos, 1 buwan lang. Ipon para sa tuition ni Kuya at pwede ka nang umalis. Sabi ng manghuhula, kami ni Sofia ay nagkakaintindihan. Pero kapag malungkot ang katulong na ito, naaapektuhan din ako. Bitawan mo ako. Kuya? Lasing si Kuya. Pag lasing si Kuya, madali siyang mapagkamalan ang iba na si Sofia. Ngayon, hindi ko alam kung sinong malas ang maaapektuhan. Sofia, Malas? Pagkatapos ngayong araw, makukuha ko na ang sahod ko at aalis na. Kailangan kong iwasan ang mokong na ito. Kahit mamatay ka sa laglag, hindi kita papansinin. Sakit. Tulong. Sadyang may utang ako sa'yo sa nakaraang buhay. Tuloy. Sa opisina. Ikaw ang nag-utos sa akin pumunta sa opisina. Kung magsalita ka pa ng kalokohan, kakagatin kita. Bilis. Sofia, Ginoong Marco, ano ginagawa mo? Sofia, bumalik ka. Ang mokong na ito, marunong pala tumawa. Medyo maganda. Ginoong Marco, nagkamali ka ng tao. Hindi ako, si Binibini. Gusto mo pa akong lokohin? Ikaw ay akin. Ako ang matandang babae mo, baliw. Sofia, wag mo akong iwan. Sofia, wag mo akong iwan. Bumalik ka na sa wakas. Larawan. Buti, hindi nasira ang larawan. Ibigay mo sa akin. Ito, pero ikaw, ang bumili nito. Hindi ba sinabi ko? Bawal kang pumasok sa kwarto ko. Pero hindi ka lang pumasok. Sinira mo pa ang larawan ng aking pinakamamahal na si Sofia. Hindi ikaw ang lasing kaya kita inihatid sa silid aklatan. Nagsisinungaling ka pa? Don Ricardo. Nakatawag na ako, nahanap na ang kinaroroonan ng Binibini. Ngayong buwan, siya ay nagtatrabaho bilang katulong sa mansyon ng ulap. Ngayong buwan. Siya kaya? Kung may susunod pa, sabay-sabay kayong umalis kayo sa mansyon ng ulap. Nagalit ako sa aking pinakamamahal na apo. At muntik ko pa siyang palayasin sa mansyon ng ulap. Gusto kong makita si Bea Santos. Sabihin mo, bakit mo sinira ang larawan ni Sofia? Ako ang lalaki ni Sofia, mula simula hanggang wakas, siya lang ang mahal ko.
Bakit pa ulit-ulit mo akong ginugulo? Akala mo sa pagsira ng larawan niya ay iibigin kita? Hindi papatayin lang kita. Mamatay ka. Tigil. Siya si Sofia. Pakawalan mo na. Sofia. Sofia. Lolo, siya si Sofia. Tama. Siya ang apo ko. Ang fiancé ninyo, si Bea Santos. Siya si Sofia. Kanina, muntik ko nang masakal si Sofia. Ikaw talaga. Ako? Ang apo ninyo? Don Ricardo? Baka nagkakamali kayo. Hindi ako si Bea Santos. Ang apelyido ko ay Santos. Ako, si Bea Santos. Hindi ako nagkakamali. Tingnan mo, ito ang litrato mo noong bata ka. Itong kwintas na jade, na suot mo simula pagkabata. Kapag ipinakita mo itong kwintas, mapapatunayan mo ang pagkatao mo. Quintas na yade? Oo, mayroon nga akong kaparehong kwintas na jade. Mabuti. Ipakita mo kay Lolo. Posible bang ako nga ay apo ni Lolo Ricardo? Ang kwintas ko! Bakit wala ang kwintas ko? Paano nawala? Ako, Dahil nagsisinungaling siya. Tama. Ito ang kwintas. Lolo, ako ang tunay mong apo. 4 na binata ng pamilya Lim. Lahat sila ay akin na. Lolo, natagpuan na kita sa wakas. Mabuting apo. Ihugas mo ito para sa akin. Tandaan, kamay lang. Opo, Sir Paulo. Siguradong huhugasan ko ito ng mabuti para sa iyo. Nag-cramp ba ang mata mo? Baliw? Kahit galit, guwapo pa rin. Hindi ba ito ang kwintas na jade ni Binibini? Kahit hindi ko alam kung paano napunta ang kwintas na ito sa bulsa ni Sir Paulo, ngunit dahil ang malaking swerteng ito ay dumating sa akin, tatanggapin ko na. Lolo, sa loob ng maraming taon, ako ay nagpagalagala sa labas. Talagang nahirapan ako. Kasalanan ko ito. Pinahirapan kita. Simula ngayon, si Lolo ay babawi sa iyo ng mabuti. Ang 4 na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo na 4 na magiging asawa. bakit nasa iyo ang kwintas na jade ko? Nena? Ano ang sinabi mo? Iyong kwintas na jade ito. Itong mababang uri ay ang binibini ng pamilya Lim. Hindi pwede. Ako ang dapat mag-enjoy sa napakaraming yaman ng pamilya Lim. Sina. Peking pagkakakilanlan. Bea Santos, natagpuan ko ang pamilya ko. Kung hindi ka man masaya para sa akin, bakit mo pa gustong kunin ang alahas ko? Hindi ko. Sa akin talaga ang kwintas. Nakita ito ni Ginoong Paulo. Ngayon, noong nagtalo tayo, sa pagtatalo natin, aksidenteng nahulog. Ginoong Paulo, tandaan mo, di ba? Ano? Nakita ni Paulo ang kwintas ni Bea Santos. Parang itong kwintas na ito. Don Ricardo, tingnan ninyo. Hindi ako nagsisinungaling. Sira, ang manok na luto na. Hindi dapat lumipad. Bea Santos, gusto kitang patayin. Alam ko na. Anak, ano ang alam mo? Lolo, ang kwintas na ibinigay ninyo sa akin, bagaman ito ay bihirang orihinal, maraming peking produkto online. At ang kwintas ni Bea Santos ay tiyak na peke. Lolo, tingnan nyo! Ang pamilya namin ay ordinaryong pamilya lang.
At saka, hindi naman sinabi sa akin ng nanay ko na mayroon pala akong mayamang lolo. Bea Santos, naiinggit ka dahil ako ang binibini ng pamilya Lim. Naiintindihan ko. Pero hindi ba dapat? Magkaroon ka ng hiya? Sobra kang naghihirap? At nanggugulo ka sa pinakamayaman? Pasensya na. Baka nagkamali lang ako ng pagkakita. Talaga namang isa lang siyang mapanlinlang na maliit na sinungaling na naghahangad ng yaman. Akala ko pa naman, siya ang tunay kong apo. Niloko mo ako. Akala ko talaga, siya ang aking Sofia. Pero ngayong bumalik na ang tunay na Sofia, bakit parang sobrang bago siya sa akin? Lolokohin mo ang lolo ko? Tawagin ang mga tao. Ilapat ang batas ng pamilya. Saktan siya. Dungisan siya. Sofia, tama na. Lolo, hindi ko kasi matanggap ito. Sofia, ngayong araw na ito, nahanap na kita ng lolo mo. Hindi dapat magkaroon ng karahasan. Si, Lolo. Marco, Lolo? Gabriel, Lolo? Diego, Lolo, Paulo, Lolo. Dapat ninyong malaman, nang kayo ay aking inampon, lagi ko kayong itinuring na mga magiging manugang na itinaguyod. Opo. Si Sofia, nawala sa labas ng mahigit 1 dekada at ngayon ay bumalik na siya. Sofia, ito ang inihanda ng lolo mo para sa iyo, 4 na nobyo. Pumili ka ng isa. Sofia, ito si lolo na inihanda para sa iyo, 4 na manliligaw. Pumili ka ng isa. Malamig at walang emosyong CEO. Si Marco de la Cruz mapaglaro at mayabang na doktor. Si Dr. Gabriel Ramirez guwapo at sikat na global idol. Si Diego Alcantara masigla at parang papi. Si Paulo Reyes. Ang hirap pumili. Paano kung gusto ko lahat? Lolo? Si Sofia ay kagagaling lang, kailangan niyang magpahinga. Hayaan muna natin siyang magpahinga bago gumawa ng ibang desisyon. Hindi ako pagod. Tama, si Marco nagmadali ako. Sofia, magpahinga ka na ngayon. Okay, Lolo. Lolo? Gusto ko si Bea Santos ang maging personal kong katulong. Si. Ngayon ay napagkasunduan na namin. Kaming 4 ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Bea. Lolo, kahit na si Sofia ay tunay mong apo, hindi naman dapat kayo nagtatangi, di ba? Sofia, totoong sinabi ko na si Bea ang bahala sa kanilang 4. Marami namang katulong sa bahay. Pumili ka na lang ng iba. Lolo, gusto ko si Bea Santos. Gusto ko siyang mag-alaga sa akin. Gusto mo ba si Bea? O dahil sa nangyari ngayon, may sama ka ng loob at gusto mo siyang saktan? Si Paulo ay nagwala yata. Bakit niya pinoprotektahan si Bea? Lolo, wala ako. Ako nga. Sige. Tigil na sa pag-iyak. Gusto mo lang naman ng isang masunuring katulong, di ba? Maraming katulong dito sa bahay. Lahat sa'yo na. Lolo, ako? Gabi na, magpahinga na tayong lahat. Pagkalipas ng 7 araw, magdaraos ako ng isang high society party sa mansyon ng Ulap. Ipapahayag ko sa lahat ng matataas na tao na ang apo ko natagpuan ko na. Kapag nakuha ko na ang pagkilala ni Lolo Ricardo, ako na ang tunay na binibini ng pamilya Lim. Kahit ano pang sabihin ni Bea Santos, wala ring epekto. Sa oras na iyon, ipapahayag ko rin ang mapapangasawa ni Sofia. Maghanda kayong 4. Opo, Lolo. Sofia, isasama kita para magpahinga. Opo, Lolo. Paalam. Huwag mong isipin na dahil lang sa sinabi mo kanina, para sa akin, utang na loob ko yun sa'yo. Nagkakamali ka yata. Akala mo ba pinagbawalan kitang maglingkod sa binibini ng pamilya Lim? Sa binibini ng pamilya Lim, tinutulungan kita? Mali na mali ka. Pinanatili kita sa tabi ko. Gusto lang kitang guluhin, sadyang pahirapan ka, utusan ka. Handa ka na ba sa isip? Katulong. Handa ka na ba sa mangyayari? Katulong. Kung hindi mo matatapos ito, SCARRP, kung hindi mo matatapos ito, hindi matatapos ito, huwag ka nang matulog ngayong gabi. Ang hirap kumita ng pera sa pamilya Lim. Kakaiba.
Nasaan ang kwintas na Jade? Naalala ko noong inilagay ko sa bulsa, ha? Ang damit ay binigay ko kay Sofia. Si Binibini ang naglaba. Binibini, noong tinulungan mo akong maglaba, may nakita ka bang kwintas na Jade? Kapareho nito. Nakakatawa. Paano ko makikita? Iyong kwintas mo? Ang kwintas na ito ay lagi kong suot. Talaga? Sasabihin ko sa'yo, ako ang tanging tagapagmana ng pamilya Lim. Kung maglalakas loob ka pang magsalita ng ganyan sa akin, papalabasin kita ni Lolo. Sige, mahal na tagapagmana. Naku, naghintay ako ng 15 taon para sa ganitong klasing tao. Kung ang katulong ay si Binibini, sana ganun na lang. Bakit umuwi si Sofia, pero ako'y balisa? May tao ba? Magluto ka ng sabaw para sa hangover. Binibini. Kuya Marco, bakit ang dami mong nainom? May problema ka ba? Wala. Kuya Marco, huwag mong itago. Tutulungan kita. Halikan mo ako! Halikan mo na! Marco, hindi ka ba mahilig humalik kapag lasing? Hindi pwede. Ikaw ang binibini ng pamilya Lim. Hindi. Oh. Ako ang binibini ng pamilya Lim. Isa ka sa mga fiancé ko. Gusto kong gawin ang kahit ano. Lalaban ka ba? Binabantaan mo ba ako? Ako. Marco! Tumigil ka! Ang yaman ng pamilya Lim. Hindi ba sila pwedeng kumuha ng mas maraming katulong? Ang laking bahay na ito. Ako lang, mag-isa, ang naglilinis. Ginoong de la Cruz, ikaw. Ang dami palang nainom ni Ginoong de la Cruz. Kapag lasing siya, hindi ba? Mahilig siyang humalik ng kung sino-sino? Si Ginoong de la Cruz na ganito, mukhang delikado. Sofia. Sir de la Cruz, ganito po mukhang delikado. Sofia. Hay nako. Hindi ako si Sofia. Ako si Bea Santos. Tulungan mo ako. Ano? Anong tulong? Tanggalin mo ang salamin ko. Bastos. Pero medyo guwapo nga. Sir de la Cruz. Sir de la Cruz, ikaw ang fiancé ni Binibini. Hindi pwede yan. Wah. Ako ang fiancé mo. Kaya gusto ko lang halikan ka. Ang mga binatang ito, talagang sobra silang lahat. Mga bastos! Bea Santos, sinira mo na naman ang plano ko. Paano mo nagawang saktan si Sir de la Cruz? Tulong! Binibini. Ihatid si Sir de la Cruz sa kanyang silid para magpahinga, at hulihin ninyo ang sinta na ito. Opo. Bea Santos. Ang hirap kong magkaroon ng pagkakataon makuha si Marco de la Cruz, pero naunahan mo na naman ako. Binibini lasing kasi si Sir de la Cruz. Kaya siya, basta-basta humalik. Ako ang fiancé ni Sir de la Cruz. Lasing siya, pero hindi ako nilapitan. Bakit? Hahalikan ka ba niya? Katulong? Ha ha ha. Walang hiya ang babaeng ito. Akala niya makakapantay kay Binibini. Narinig mo ba? Sino ang maniniwala sa'yo?
Dahil lang ikaw ay binibini ng pamilya Lim, ay hindi dapat maging bastos. Ikaw ang katulong namin. Sinta ikaw? Karapat dapat ka bang pag-usapan ng respeto? Hubarin ang kanyang damit. Tingnan natin kung talagang walang hiya. Oh, umalis ka. Bitawan mo ako. Tama. Halika, hubarin ang kanyang damit at tanggalin ang kanyang palda. Hubarin. Binastos ako ng katulong na ito. Kailangan mo akong tulungan. Sige, tulungan. Oo, tutulong. Mamaya, ang video ninyong ito i-post online para makita nila ang ating binibini ng pamilya Lim kung gaano siya kadelikado. Ipopost mo ito online para magkaroon sila ng maling akala sa akin na inaabuso ko ang aking kapangyarihan. Hindi ba? Si Paolo ay tumutulong sa akin, Paolo. Ikaw ang fiancé ko. Bakit mo tinutulungan ang katulong na ito? Gusto mo ba siya? Hindi ba ako ang fiancé mo? O hindi pa sigurado? Pero siya ang katulong ko. Ako lang ang pwedeng mang-api sa kanya. Kung malaman ni Marco de la Cruz na paulit-ulit mo siyang nilalasing. Si Marco de la Cruz kapag lasing, mahilig magtanggal ng damit ng iba. Pero kapag gising si Marco de la Cruz, babalatan ka niya. Ikaw? Paano mo nalaman? Wala akong pakialam. Ngayong gabi, sa lahat ng paraan, kailangan mong lasingin si Marco de la Cruz para sa akin. Sa tingin ko, siguradong nagkakamali ka. Ako. Halika, Kahit na si Paolo ay laging nanggugulo sa akin, pero sa ngayon, siya ay mukhang mas mabait. Bia, sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswerte. ano ang tinitingnan mo? Parang ididikit na ang mata mo kay Kuya Marco. Wala. Wala pa? Huwag mo siyang tingnan. Pagkatapos uminom, nagiging mahilig. Kapag gising siya, siya ay isang malamig na tao. Siya, may malubhang emosyonal na kawalang pakialam. Emosyonal, nakawalang pakialam. Ano iyon? Si Marco de la Cruz, noong bata, hindi siya minahal ng kanyang tatay at nanay. Ikulong sa study room, lumaki siyang 13 taong gulang. Kaya naman, ganap na isinara ang kanyang emosyon. Siya ay hindi kayang umibig sa sinuman. Kaya ang mga halik na iyon, para sa kanya, ay walang kabuluhan. Ako, isang maliit na katulong, ay hindi na dapat mag-isip ng kung ano-ano. Ang sarap ng kama ng katulong. Siyempre, maganda. Hindi lang para sa katulong yon. Mga 1,000,000 ang halaga. Ang sarap ng hawak. Talaga namang 1,000,000. Ito, hindi mo mabibili ng 1,000,000 yan. Nanaginip ba ako? Nakakita ako ng anghel. Angel, hindi ko gusto ang tawag na yan. Mas gusto ko pa ring tawagin akong gwapong lalaki. Ikaw, Ginoong Diego, bakit ka nasa kama ko? Matulog. Ikaw, paanong pumasok? Binuksan ko ang pinto. Pero, nakalak naman yon. Mayroon akong stalker, expert sa magbukas ng lock. Natutunan ko sa kanya ang ilang teknik. Tama na, tulog pa. Baliw, sino bang gusto pang matulog sa tabi mo? Ang kuripot mo naman. Sige, mag-isa na lang akong matutulog. Hindi. Bakit hindi ka bumalik sa sarili mong kwarto matulog? Ang ingay. May sarili kayong mga kwarto? Mga hiwalay na kwarto? Ano ba ang maingay? Dahil sobrang tahimik, kaya maingay. Matanda ka na. Bakit parang bata ka pa? Dr. Ramirez, may kailangan po ba kayo sa akin? Anong oras na?
Sham Trace. Tuwing umaga, 6:00 ako. Kumakain ng almusal ng eksakto. Ikaw ang katulong sa bahay. Ngayon, 9:13 na. Kakalabas mo lang sa kwarto mo? Nasa kwarto mo si Diego. Imposible. Tagahanga ako ni Ginoong Diego. Pinakikinggan ko ang kanta niya. Bakit itong si Ginoong Diego lumalabas ngayong oras na ito? Fan ka rin pala sa akin? Napakasarap ng tulog ko dahil sa'yo. Mukhang kailangan kitang bigyan ng malaking fan benefit. Kayo. Natulog? Kayo. Natulog. Dr. Ramirez, nagkakamali ka. Ang ibig sabihin ni Sir Diego. Paalam na katulong. Wala akong pakialam kung paano mo makipaglandian sa kanila, pero ang trabaho ng katulong kailangan mong gawin ng maayos. Hindi, Dr. Ramirez. Hindi ako. Bakterya. Virus. Pasensya na, Dr. Ramirez. Ang aking mga mata. Mga mata ko. Anong sigaw mo? Dalhin ang mga maruruming damit na ito at i-disinfect lahat. Ipapadala ko sa iyo ang aking oras ng pagkain at pagdumi ay ibibigay sa iyo. Tandaan mong magplano ng mabuti. Ang ganitong pangyayari ngayon ay ayaw ko nang maulit. Akala ko, si Dr. Ramirez ang tanging normal na tao. Sa bandang huli, ang mga binata ng mansyon ng ulap isa't isa ay mas baliw. Gumising ng 7 am ng umaga. Magdumi ng 7:05. Uminom ng maligamgam na tubig ng 7:10. Uminom ng iced coffee ng 7:15. Mag-cardio ng 7:20. Hindi. Ang mga doktor hindi ba dapat matalino sila? Sir Dela Cruz. Pakitanggal ang aking salamin. Hindi talaga siya magkakagusto kahit kanino. Kung ako, si Binibini, pipiliin ko si Marco. Huwag ka nang umasa. Hindi kita magugustuhan. Aksidente, nasabi ko ang totoo. B. Sino ka ba? Anong ibig sabihin? Kakapasok mo lang bilang katulong sa pamilya Lim. Inaakit mo agad si Paulo. Hindi ko nilalandi si Sir Paulo. Siya ang nangakit sa akin. Habang lasing ako, sinubukan mo akong lapitan. Ikaw ang lasing at sapilitan mo akong hinalikan. Ako. Sinusubukan mong agawin ang kwintas na Jade ng binibini ng pamilya Lim. Magpanggap na ikaw ang binibini. Hindi. Totoong lahat ang sinasabi ko. Talagang binigyan ako ng nanay ko ng isang kwintas na jade na kahawig. Pero aksidente kong nawala sa mansyon ng ulap. Kaya ako. Pinapayuhan kitang huwag mong sayangin ang panahon mo sa akin. Hindi ako maaakit sa isang taong puno ng kasinungalingan. Nagsinungaling ka pa gamit ang nanay mo. Alam ko na, sa paningin ng 4 na binata. Ako ay isang sinta lang, pero kahit mahirap ako, may dangal pa rin ako. At hindi ko gagawing biro ang tungkol kay nanay. Ang sinabi ko kanina, mukhang sobra nga yata. Pasensya na. Bea Santos. Binibini, ikaw. Ikaw, Sinta. Ikaw! Walang hiya! Naglalakas loob kang makipag-agaw ng lalaki sa akin? Paano ka makakapagsuntok ng basta-basta? Si Binibini dati ay napakabuti sa amin. Paano mo siya magaganyan? Wala ako. Ang 4 na binata ay mga kasintahan ni Binibini. Dito ka nang aakit kay Ginoong De La Cruz. Nahuli ka namin. Hindi ako nangaakit kay Ginoong De La Cruz. Wala ako. Sige. Nandito ako. Huwag kang matakot. Bea Santos.
Huwag kang maging mahina. Hindi ka dapat ma-in love. Hindi pwede. Marco, ikaw ang fiancé ko. Bakit ka pumapanig? Sa sinta na ito. Oo nga. Si Sir Dela Cruz ang kasintahan ni Binibini. Ako, itong katulong. Anong pangarap? Ang binibini ng pamilya Lim ay talagang bastos at walang modo pa. Ang natitira kong buhay ay makakasama ang babaeng ganito magsasama? Binibini, ayos ka lang ba? Marco, para sa sinta na ito, itinulak mo ako. Ang nasa itaas ay pang-aapi sa nasa ibaba. Makatarungan ba ito? Ako ang binibini ng pamilya Lim. Siya ay isang katulong, isang alila. Kaya kong pagalitan at saktan kung gusto ko. Ano ba? Biglang yumaman na dating mahirap? Walang kwenta. Ikaw. Sino naman ang nangaapi sa aking mahal na apo? Anong gulo na naman ito? Lolo, itong si Bea Santos, kahapon gusto niyang nakawin ang pagkakakilanlan ko. Ngayon, gusto niya pang nakawin ang fiancé ko. Itong si Lolo ang pinaka nagmamahal sa akin. Bea Santos, hintayin mo ang kamatayan mo. Wala. Nakikipag-usap lang ako kay Ginoong De La Cruz. Nagkakamali lang po ang Binibini. Ikaw, isang katulong lang. May karapatan ka bang magsalita? Ano bang sila ng daming paliwanag? Wala namang maniniwala sa akin. Lolo, ako po ang nauna kay Bea. Lumapit ka. Luhot. Lolo Ricardo, wag po. Walang galang. Pinaparusahan ko ang sarili kong apo. Wala kang pakialam, dayo ka lang. Marco, malaki ang pag-asa ko sa iyo. Maaga ko pang ipinagkatiwala sa iyo ang negosyo ng pamilya Lim. Ikaw ang pinakapaborito ko na magiging manugang. Paano mo ako biguin ng ganito? Lolo, ako. Lolo, Ayos ka lang ba? Ingatan po ninyo ang inyong kalusugan, Lolo. Marco. Matanda na si Lolo. Kailangan mong tulungan si Lolo. Alagaan mong mabuti si Sofia. Si Lolo ang nag-alaga sa akin. Hindi ko dapat biguin ang kanyang inaasahan. Bea Santos, ikaw pala ang tunay na. Ano naman kung ikaw ang binibini? Wala kang sapat na kapalaran. Ang buong pamilya Lim at itong mga binata ng mansyon ng ulap. Akin lahat. Katulong, umuwi na ang iyong binata mula sa paaralan. Halika't magsilbi. Anong nangyari sa'yo? Wala. Nauntog lang. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang magpanggap. Ako, ang iyong binata, ay hindi ganoon kadaling lokohin. Tingnan ko. Sino ang nanakit sa'yo? Walang nanakit sa akin. Si Binibini ba? Isa lang akong katulong sa mansyon ng ulap. Ang pinakamababang uri ng katulong. Kahit sino pwedeng manakit sa akin. Anong kalokohan yan? Nakita ako ni Sir Paulo na sinaktan. Tiyak na masaya siya. Dahil may ibang nanakit sa akin para sa'yo. Tama siya. Pinanatili ko siya sa tabi ko. Para pahirapan siya. Pero, nakikita siyang sinasaktan. Bakit ako sobrang galit? Pinanatili kita sa tabi ko. Para ako mismo ang magpahirap sa'yo. Ngayon, naunahan ako ni Sofia. Siyempre hindi ako papayag. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Hanapin si Lolo. Bibigyan kita ng hustisya. Hindi ako pupunta. Hindi ko mawawala ang trabahong ito. Bobo, para sa ikabubuti mo ito. Kulang ka ba talaga sa pera? O, kailangan ko pang kumita para pag-aralin si Kuya Ben. Hindi ako pwedeng paalisin. Kuya Ben? Sino si Kuya Ben? Ang mukha ni Paulo, bakit ang sama ng tingin? Sinasagot mo ko? Sino si Kuya Ben? Parang itong mga binata, itinuturing akong alaga. Kapag gusto, lalapit at hahaplos. Kapag ayaw, sisipain. Sawa na ako. Ay, kaya magpapanggap na lang ako. Si Kuya Ben ay... Fiancé ko. May fiancé ka na. At niloloko mo pa ako? Kailan kita niloko? Masamang babae ka. Gusto mo malaki? Hindi. Sige, kung gusto mong maglaro, lalaruin kita. Huwag, bitawan mo ako.
Pakiusap, bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Pakiusap, bitawan mo ako. Huwag. Huwag. Ginoong de la Cruz, bakit ka narito? Yung sinaktan ka ngayon, may pananagutan din ako. Kaya ako, Si Ginoong de la Cruz na may emosyonal na kawalang pakialam. Mag-aalala rin ba siya sa akin? kakadating mo lang sa mansyon ng ulap, may mga sitwasyon na hindi mo pa masyadong alam. Anong sitwasyon? Kahit na kaming apat ay mukhang magaganda at maaliwalas, pero sa totoo lang, may sakit kaming lahat. Sakit? Tama, kaming apat ay may malubhang trauma sa pag-iisip. Ang pag-uugali ay hindi katulad ng karaniwang tao. Dahil napakagwapo ni Diego, noong bata pa siya, muntik nang masaktaan. Kaya ngayon, siya ay hindi na makatulog mag-isa. Hindi lang ikaw, kaming tatlo, pinilit kaming matulog kasama siya. Si Diego ay mukhang masayahin at positibo. Hindi ko inaasahan na may ganitong mahirap na pagkabata siya. Ang pagiging magwapo ay hindi palaging magandang bagay. And Ang tatay ni Gabriel namatay dahil sa sakit na marumi. Ito ay nag-iwan sa kanya ng malaking trauma. Kaya siya nagkaroon ng matinding obsesyon sa kalinisan at labis na umiiwas sa mga estranghero. pero hindi rin siya pwedeng maghubad sa harap ko. Ito rin ay nag-iwan sa akin ng malaking trauma. Tungkol naman kay Paulo, ang nanay ni Paulo ay mahilig magkarelasyon, paulit-ulit na nag-aasawa at nagdidiborsyo. Sa huli, para lang makapag-ibig, inilagay si Paulo sa ampunan. Kaya kapag ang relasyon ay lampas na sa kanyang kontrol, ito ay nagdudulot ng malubhang bipolar disorder. Ganyan pala? Kaya pala ang kanyang emosyon ay sobrang unstable. Kahit na sila ay mukhang karapat-dapat sapakin. Pero hindi naman sila masasamang tao. Huwag kang mag-alala. Gawin mo lang ang iyong trabaho ng maayos. Ginoong de la Cruz, bakit mo partikular na sinabi sa akin ang mga ito? Ito ba ay awa ng isang taong nasa mataas na posisyon sa isang mababa? Hindi ako kailanman nagkwento sa isang estranghero ng mga bagay na ito. Bakit kailangan ko pang sabihin sa kanya ang lahat ng ito? Lahat tayo ay nakatira sa mansyon ng ulap. Ayaw kong magkaroon ng anumang hindi kailangang hindi pagkakaunawaan. Paano ka naman, Ginoong de la Cruz? Ano? Si Ginoong de la Cruz, kapag lasing at kapag gising. Si Ginoong de la Cruz kapag lasing at kapag gising ay talagang dalawang magkaibang estado. Ano ang dahilan? Ang iyong sakit at trauma. Gusto ko talagang marinig mula sa iyong bibig. Katulong ka lang. Nakikialam ka sa mga bagay ng amo. Lumampas ka na. Baliw. Wow, ang galing. Tatay, pwede bang huwag kang maging ganito ka, walang kwenta? Tumatulo na ang laway mo. Hindi mo gets. Ang painting na ito sa JD Auction na ibenta ng 2,400,000,000 piso. Ganito lang, basta isabit dito. Wala namang murang bagay sa mansyon ng ulap. Pati na ang toilet sa kuwarto ng bisita. Purong ginto. Buti naman mabuti kong anak. Bigla kang naging binibini ng pamilya Lim. Simula ngayon, ikaw ay aking amain lamang. Hindi rin ako anak mo. Kung malaman nila ang tunay kong pagkatao, patay tayong dalawa. Oo, mali ako. Binibini ng pamilya Lim. Binibini. Bea Santos. Ang bilis, si Bea ay nakikipag-flirt sa dalawang binata. Ano ba itong ginagawa ni Sir De La Cruz? Hindi ba siya ang fiancé mo? Bakit siya nakikipag-flirt sa katulong? Kayo, tatlo, puntahan ninyo at turuan ng leksyon si Bea. Opo. Sinta ka. Pinangahas ang agawin ng lalaki ng binibini. Naghahanap ng gulo. Naghahanap ng gulo. Oo nga, tagal na naming nandito. Naiinggit lang kami. Ay,
Sabi ko sa'yo, buti ka pa. Wala kang pinalampas. Sinisira mo ang isa-isa. Sabi ko, hindi ko sila nilalandi. Wala talaga. Nagmamatigas ka pa? Kahit patayin mo ako, ang hindi ko ginawa, hindi ko aaminin. Sige ba, naghahanap ng gulo? Ha? Sinta, mamatay ka na. Pigilan ninyo siya. Sino ang nagpapasok sa inyo sa kwarto ko? Anong ginagawa mo? Isabel, pumatay ka. Bakit mo nasabi iyan? Ako, gusto ko lang bigyan siya ng leksyon. Kami, hindi namin intensyon na mamatay siya. Kailangan niya agad ng artipisyal na paghinga. Kung hindi, sa loob ng 3 minuto mamamatay siya. Kung gayon, Dr. Ramirez, bilisan mo siyang iligtas. Puno siya ng mikrobyo ngayon. Naku, Pero doktor ako, hindi ko kayang hayaan siyang mamatay. grabe ang obsesyon ni Dr. Ramirez sa kalinisan. Inilagay niya si Bea Santos. Sa sarili niyang kama. Umalis ka na. Ako ay isang profesional na doktor. Gusto kong magpagaling at magligtas ng buhay. Ako. Ang makihalubilo sa tao ay hindi naman nakakatakot gaya ng inaakala. Hindi ako nagsasamantala sa'yo. Inililigtas kita. Huwag kang mag-isip ng marami. Diyos ko, nakahiga ako sa kama ng lalaking obsesibo sa kalinisan na si Dr. Ramirez. Siguradong papatayin niya ako. Pasensya na, Dr. Ramirez. Aksidente ko lang. Nadumihan ang kama mo. Lilinisan ko na ngayon para sa'yo. Dr. Ramirez, salamat at iniligtas mo ako. Pero, hindi naman kailangan na masyado mo akong kasuklaman. Ang silid na dinumihan mo, linisin mo mag-isa. Akala ko may multo. Sir Diego, ang daming katulong sa mansion ng ulap na lahat ay kayang sumama sa iyo sa pagtulog. Hindi mo kailangang araw-araw pumunta sa akin. Sir Diego, umiyak ka? Nanaginip ka ba ng masama? Wag. Wag saktan si Diego. Nanaginip ka ng nanakit sa kanya? Takot na takot si Diego. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Nanay, yakapin mo si Diego. Yakap di yata tama. Sige na, pakiusap. Yakapin mo na si Diego. Mula ngayon, wag mo na akong iiwan. Sina, Si, gising. Gumising ka. ano na naman? Kagabi, parang nanaginip ako. Ikaw ba? At may ginawa sa akin? Sir Diego, ikaw ang palihim pumasok sa kwarto ko. Ngayon, tatanungin mo ako kung ano ang ginawa ko sa'yo. Nakatulog akong yakap ka. Kaya ako, may nasabi ba ako sa'yo? May sinabi ba siya sa'yo? Siguro, ayaw niyang malaman ko ang kanyang iniisip, kaya nahihiya siya. Ikaw talaga, marami kang sinabi. Ha?
Ano ba ang sinabi ko? Sabi mo? Ako raw ang pinakamabait at pinaka-cute na babae sa buong mundo. Oh, ang tapang mo ah. Lakas ng loob mong lokohin ako? Oy, oy, oy! Takot na takot ako, oy! Wala bang nagsabi sa iyo na ang mang-asar ng lalaki sa umaga ay napakadelikadong bagay? Lalo na kung nasa kama. Ay, sira na. Sobra na ang laro. Gising na ba si Bea? Bea? Diego! Bumaba ka na, gago! Si Bea ay akin! Si Bea ay sa iyo. Sa pagkakaalala ko, si Bea ay pag-aari ng katulong naming apat. Ako ang nagpaiwan sa kanya. Kung hindi ako nagpumilit, sana'y kinuha na siya ni Sofia. Tingnan mo kung anong oras na. Nasaan ang almusal ko? Gabriel, ba't pati ikaw? Haha! Magaling! Gulo! Gulo! Laban! Paulo! Ngayon nandito na rin si Kuya Gabriel. Wala ka bang hiya? Bea, katulong mo lang ba? Ako. Bea, kapag nag-aayos ka, nakita mo ba ang aking mga dokumento? Uy, kuya, nandito ka rin? Buti nandito ka. Samantalang narito kaming apat, may kailangan tayong linawin. Ano iyon? Ano bang gusto ni Diego? Nakakahiya naman. Siyempre, pagdesisyonan kung kanino talaga si Bea. Hoy, Bea Santos! Nagawa mo silang lahat maakit sa iyo? Kanino si Bea Santos? Anong ibig sabihin? Ang ibig niya sabihin ay, Literal na kahulugan. Inilipat ni Lolo ang mga katulong ng mansyon ng ulap sa Binibini, kaya si Bea na lang ang maglilingkod sa amin. Kahit na si Bea ay pangkaraniwan ng itsura, walang dating, at sobrang pangkaraniwan, pero hindi ko maitatanggi na para sa akin, siya ay mahalaga. Kaya, ibigay ninyo siya sa akin. Bibigyan ko kayo ng 100 katulong. Tumigil ka sa katarantaduhan, Diego. Gusto mo lang kumuha ng una na tao para yakaping matulog. Kaya, ibigay mo sa akin si Bea. Gagastusan kita kumuha ng 1,000 katulong. Hindi! Ang oras ko ng pagkain ay huli na ng 10 minuto. Anong oras ng pagkain mo? Ngayon, dapat siya sumama sa akin sa paaralan. Hindi, sabi ko hindi. Hindi. Tigilan na ninyo ang pag-aaway. Pia Santos, ako ang tunay na binibini ng pamilya Lim. Ikaw, bastos na katulong. Bakit mo pinapahanga ang 3 binata na lahat ay nabighani sa iyo? Buti na lang si Marco de la Cruz ay hindi na akit sa iyo. Tama na ba kayong tatlo? Ano? Marco? De la Cruz? Mahilig ka rin ba sa maliit na katulong na ito? Tigilan nyo na ang kakulitan. Si Bea ay tao, hindi laruan. Pinaglalaruan nyo. Ano bang itsura niyan? Kami ngayon isa lang ang katulong. Ano ang gagawin natin? Yun na nga. May 24 na oras sa isang araw. Kami ay 4. Pwedeng si Bea sumama sa atin araw-araw ng 6 na oras bawat isa. Si Diego ay kailangan lang may kasama sa pagtulog. Si Gabriel, kailangan lang ng fixed time na ihanda ang pagkain para sa kanya. Si Paolo, kailangan lang may kasama siyang magloko. At ako, Marco, ano ang kailangan mong gawin ko para sa'yo? Marco, kailangan mo si Bea na gawin para sa'yo. ito ang aking usapin. Wala kayong kinalaman dito. Ang pag-uuri ninyo sa akin ay may pagtutol ba? Gusto ko ngayong mag-isa si Bea. Baka huli na. Wala akong pakialam sa iba. Basta sa oras ng pagtulog, nandyan siya. Sana hindi makaapekto sa oras ng almusal ko. Walang problema. Kung napagkasunduan na, hindi na pwedeng baguhin. Sa oras na ito, si Bea ay akin na. Sinta, lumayas ka. Hindi. Anong kabaliwan yan? Ang tapang mo. Paano mo ako, ang binibini, kausapin? Ikaw ang binibini ng pamilya Lim. Hindi naman ikaw ang tatay ko. Paano ko pa ba dapat makipag-usap sa'yo? Luluhod ako para paglingkuran ka? Pero hindi mo pwedeng suwayin ako para sa isang katulong. Katulong? Paolo, ako. Sa paningin ko, ang katulong na ito ay mas mahalaga kaysa sa iyo. Kayo, 4,
ay mga inaalaga ang asawang pinalaki para sa akin. Ang kinabukasan ninyo ay nasa aking mga kamay. Ang dahilan ng inyong pag-iral ay dahil sa akin. Kung maglakas loob kayong magalit sa akin, gagawin ko kayong hindi mabuhay. Binibini, ano po ang inyong utos? Hayaan ninyo akong gawin iyon. Ako. Putangina mo, Paolo. Huwag kang padalos-dalos, Paolo. Sinapak sa mukha. Siya ang binibini ng pamilya Lim. Bago ako pumili ng mapapangasawa, lahat kayo ay sa akin. Kung sa buong buhay mo ay hindi ka makapili, Kung gayon, sa habang panahon kayo ay mananatiling akin. Kayo, mas mabuti pang panatilihin ninyong malinis ang inyong pagkatao para sa akin. Huwag kayong makikipag-ugnayan sa katulong na ito o makikipaghalubilo. Kung hindi, gagawin kong mawala siya. Madali lang. Maghanda kayo ng mabuti. Isipin ninyo kung paano ninyo ako mapapasaya. Siyam na putwalo. Siyam na putsyam. 100. Paano nagkaroon si Lolo ng isang binibini na napakasamang apo? Talagang hindi makatuwiran. Sir Paulo, malapit na ang oras ng pagkain ni Dr. Gabriel. Ang oras mo ngayon ay para sa akin. Hindi ako masaya. Paano ka makakapag-isip ng iba? Ikaw ay isang mataas na binata. Maraming tao sa paligid mo na naglilingkod sa iyo at may pagkakataon ka pang mapakasalan ang binibini ng pamilya Lim. Ano bang ikinagagalit mo? Pinipilit makasama ang hindi mo mahal. Magiging masaya ka ba? Hindi ako masaya ngayon. Bitawan mo ako. Nagkataon. Iyon ang gusto ko. Hindi ka masaya. Bata, ikaw. Kuya Paulo, madalas maglaro ng basketball dito. Nag-cut ako ng klase para makita si Kuya Paulo. May dumating. Huwag mo na silang intindihin. Kuya Paulo. Ang pogi. Ikaw, Sinta, bakit ka kasama ni Kuya Paulo dito? Ang gwapo ni Kuya Paulo. Tingnan mo. Ikaw ang humawak sa kanya kanina, di ba? Ako. Sino-sino ka para hawakan siya? Siya ang nobya ko. HMP. Bea, kinagat mo ako. Pananagutan mo yan. Sobra naman si Sir Paulo. Dr. Ramirez, dito po ba kayo kakain sa operating room? pumunta ka sa operating room. Tulungan mo ako. Hubarin mo ang damit. Hubarin. Pabarin ang damit. Dr. Ramirez. Dr. Ramirez? Nandito ka ba? Dr. Ramirez? Nandito ako. Dr. Ramirez, bakit ang buong katawan mo ay puno ng dugo? Nadumihan lang sa operating room. Tulungan mo akong hubarin ito. Bakit hindi mo na lang sarili mong hubarin? Nandidiri ako. Papahubarin mo ako. Ang oras mo ngayon ay akin. Kung ano ang ipagagawa ko sa iyo, iyon ang gagawin mo. Oh, siya. May dugo din sa pantalon. Hubarin mo ito para sa akin. Okay lang. May suot akong underwear sa loob. Hindi naman ako hubad. Ah! Hindi. Bakit wala kang suot na briefs? Nababaliw na ako.
Bakit hindi ka nagsusuot ng underwear? Nababaliw na ako. Gusto mo bang lahat ng tao sa ospital tawagin para manood? Pumapasok ang doktor sa operating room. Kailangan siguraduhing sterile. Kaya, hindi maaaring magsuot ng sariling damit. Common sense naman ito, di ba? Common sense. Pero hindi mo rin dapat na ang sarili mong katulong ay tutulong maghubad sa iyo. Pinag-isipan ko na. Ano? Kaya kitang pakasalan. Salamat ha. Hindi ba gusto mong pakasalan ang binibini ng pamilya Lim? Mayroon akong matinding obsesyon sa kalinisan. Hindi ako maaaring makipag-ugnayan sa ordinaryong babae ng normal. Hindi ba ordinaryong babae rin ako? Iba ka. Kasi, nagkaroon na tayo ng pisikal na paglapit. Anong pisikal na paglapit? Wala. Talagang wala. Babae, hindi ba kakabigay ko sa iyo ang artipisyal na paghinga? Pagkahalik ko lang sa iyo, hindi mo natatanggapin? Bilang ba iyon? Dr. Ramirez, ano ang gusto mong gawin? Dr. Ramirez, anong gagawin mo? Iyon. Si Sir Diego ay may palabas ngayong gabi. Kailangan kong tumulong. Dr. Ramirez, kung hindi, mauna ka nang kumain. Kapag nagpakasal na tayo, ikaw ay para lang sa akin. Sex Monica. Ay, buti naman dumating ka. Eto, tulungan mo akong maglagay ng langis. Hindi yata tama. Ngayon, sa labas ay may 30,000 babae na gustong-gusto ang katawan ko. Kung talagang ayaw mo, hahanap ako ng isa sa 30,000 para tumulong sa akin. Sila ay napakagahasa. Hulaan mo kung gagawin nila sa akin ang munting sinta kung ano. Na labis na kalokohan. Si. Ang trabahong ito ay napakasakit sa ulo. Nagawa na yung ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Ang mga kamay mo. Ang galing. Malamang dahil sa trabaho ko dati, mga kalyo na natira. Tuwing gabi, kapag hawak ko ito, saka lang ako makatulog ng payapa. Sinong mag-aakala na ang isang napakaliwanag na global na top idol ay may ganoong kagulong pagkabata? Bea. Sa buong buhay ko, matulog ka na sa akin. Oy, Bastos. Ay, masyado kang nagmamadali. Hintayin mo muna ako bago ka magalit pagkatapos kong mag-propose. hey, Ang mga bastos na binata, talagang mas bastos pa sa isa't isa. ikaw ba si Bea? Halika. Ginoo de la Cruz, hindi ka naman lasing ulit, di ba? Ngayon ay hindi oras ko. Kung ayaw mong pumasok, okay lang. Ginoo de la Cruz, may kailangan po ba kayo sa akin? Walang amoy ng alak. Si Ginoo de la Cruz ay talagang hinahalikan ako. Siya. Pasensya na, lasing ako. Magpahinga ka ng maaga. Ginoo de la Cruz, ito ba ay?
Gusto ako? Hi! Binabati kita. Welcome! Welcome! Ano sa tingin mo kami? Mga walang kwenta? Talaga namang nandito tayo nagdo-doorboy para kay Binibini? Sa pagpupulong ko sa mga tagahanga, hindi ako ngumiti ng ganito karami. Namamanhid na ang mukha ko sa kakangiti. Sino sa inyo ngayon ang nakakita kay Bea Santos? Ay, nakita ko! Mukhang siya ay dinala ng katulong ni Binibini. Dinala siya. Talagang ang maharlika ang Binibini. Siya lang ang bagay sa apat na binata. Natatalo ako sa isang tulad mong Sinta? Bea Santos, kamakailan ay inaakit mo ang aking mga lalaki. Na-enjoy mo ba? Wala yun. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong magbayad ng iyong kasalanan. Ilagay mo lang itong gamot sa inumin ng mga binata. Ang pangaakit mo sa aking mga lalaki. Kalimutan na natin. Kung hindi, pahihirapan kita ng paunti-unti. Hanggang sa mamatay ka. Ito? Ano ito? Siyempre, pampasaya sa pag-anunsyo ng ating kasal ngayong gabi. Hindi ba ito yung uri ng gamot? Bakit ka natulala? Gusto mong mamatay? Sa wakas, si Lolo Ricardo, nahanap ang kanyang apo, at agad-agad na, ipakilala sa lahat, ang binibining ito ng pamilya Lim, ay talagang isang yaman. Kailangan natin, suyuin siya ng mabuti. 4 na binata ng mansyon ng ulap ay napakahuhusay. Sino kaya ang pipiliin ng Binibini? Ha? Magsisimula na, Tara na. Basta ang mga binata ay sa kalaunan ikakasal, sa Binibini maaga o huli, mangyayari iyon. Pero mabuti naman ang mga binata sa akin. Ako, hindi ba ito ay pagtulong sa masama? Ah, B. masama. Sa aling baso, kaya ko ibinuhos ang gamot? Bea, anong ginagawa mo rito? What? Ako, Sa mukha mo may lokal na paglawak ng ugat na nagdulot ng pamamaga. Sinampal ka ba? Sinampal ka, di ba? hindi aksidente akong natumba. B, gumamit ka ba ng Chanel hand cream sa mukha mo? O sinampal ka ng kamay na may Chanel hand cream? Sino ang nangahas na sampalin ang aking katulong? Paparusahan ko siya. Sino? Ano sa tingin mo? Sino pa? Siya. Ang mga alta sa buong mundo ay narito na. Mula ngayon, lahat sila ay luluhod sa paa ko. Ngayong gabi, inanyayahan ko kayo para ipakilala sa inyo ang aking tunay na apo, Bea Santos. Alam ng lahat, ang aking tunay na apo ay nawala sa loob ng 15 taon. Nagpapasalamat ako sa pamilya Ye sa pag-aalaga sa aking apo. Mangyaring Ginoong David, magsalita ng kaunti. Sige. Ang aming pamilya, pagkatapos naming ampunin si Sofia, talagang ginawa namin ang lahat. Sa pagkain, damit, at gamit, lahat ay pinakamahusay. Bawat buwan, ang allowance ni Sofia ay umaabot ng 100, hindi ay 80 milyong piso. Ito ay para kay Lolo Ricardo, para maningil, HMP, talagang probinsyano. Gaano kaliit na pera yun, sinasabi pa? Hindi lang yon. Noong kanyang debut, gumastos ako ng 24 na milyong piso, binilhan ko siya ng kotse. At gumastos ng 40 milyong piso, binilhan ko siya ng bahay. At mayroon pa? Meron pa. Salamat sa pamilya Ye sa pag-aalaga ng aking apo. Ha ha ha. Bilang pasasalamat, ibibigay ko
ang kontrata ng 80 bilyong pisong kooperasyon. Ngayon, oras na para pumili ng magiging manugang. Ipapakilala ko sa inyo ang aking mga magiging manugang mga kandidato. Sila ay CEO ng Pangkat Lim, Marco de la Cruz. Kilalang neurosurgeon sa mundo, Dr. Gabriel Ramirez. Global na top idol, Diego Alcantara. Global, ang nangungunang mag-aaral mula sa nangungunang universidad, Paulo Reyes. Sofia, sige, pumunta ka. Pumili ka ng pinakagusto mo at sumayaw ng pambungad na sayaw kasama siya. Oo, lolo. Anong selos? Ang 4 na binata ay talagang para sa binibini ng pamilya Lim. Darating na siya. Darating na siya. Lumalapit siya sa atin. Oo, mga espiritu ng langit at lupa. Sana hindi ako piliin niya. Mukha siyang marumi. Kailangan ko nang inumin. Ginoong de la Cruz, itong alak, hindi naman maaaring nalagyan ng gamot ang basong ito? Hindi pwede. Kailangan ko ring lakasan ng loob ko. Hoy, Ginoong Paulo. Hoy? Ay naku. Kayo. Sino sa mga binata ang uminom ng alak na may gamot? Hindi. Kailangan ko pang uminom ng isa. Oy, Bea, tapos na ba ang ipinagawa ko sa'yo? Bini. Ako. Oy. B. Para akong nagkaroon ng masayang panaginip. B. Sa panaginip, B. kasama ko ang taong gusto ko. Ang sarap ng panaginip na to. Parang totoo. Gising na ako pero pagod pa rin. Anong nangyayari? Bakit si Sir de la Cruz nasa kama ko? Kagabi, hindi ba ako nananaginip? Hoy! Huwag mo akong hilahin sa kumot! Naiinis ako. Bakit nandito rin si Sir Diego? tumahimik ka. Matulog na lang tayo. Ang dumi naman? Si Sir Paulo rin. Sino bang makakapagsabi sa akin? Ano ba talaga ang nangyari? Grabe. Bakit ka nandito? Bakit kayo nandito rin? Sino ang sumipa sa ulo ko? Ay, Ikaw? Nasaan si Bea? Lolo, nakita mo lahat? Si Bea na sinta. Sinadya niya yan. Alam naman nating hindi siya marunong uminom. Bakit nagpupumilit pa siya? sino ba ang nakakaalam? Isang baso lang, lasing na. Ang pula ng mukha niya. Malamang allergic sa alak. Kayo ang napili ni Lolo na maging asawa ko. Hindi dapat kayo masyadong maging interesado sa isang katulong. Dapat kayong maging interesado sa taong dapat ninyong suyuin ay ako. Hoy! Antayin mo ako! Hoy! Kayo. Lolo, biglaan ito. Unahin ko munang ihatid si Bea para magpahinga. Oy. Tutulungan ko siya. Tulungan ko siya. Ikaw. Lolo, babantayan ko sila. Lolo, doktor ako. Kailangan nila ako. Tingnan ko lang. Hoy, kayo naman.
Ay, Saan ba galing ang katulong na ito? 4 na binatang ito ay sobrang nag-aalala. Isang katulong lang. Oo nga, ang pag-aalala sa isang katulong. Ay higit pa sa para kay Binibini. Ay, Lolo, si Bea Santos ay may masamang intensyon. Simula nang dumating siya sa mansyon ng ulap, laban siya sa akin sa lahat ng bagay. Dati, gusto niyang nakawin ang pagkakakilanlan ko. Sige na, ngayon, pati ang fiancé ko, gusto niyang kunin. Lolo, kailangan mo akong ipagtanggol. Walang galang. isang katulong lang. Ay nangahas na gawin ito sa apo ko. Manong Jose. Don Ricardo. Manong Jose. Don Ricardo. Dalhin mo si Bea Santos dito sa akin. Don Ricardo. Huwag kayong magalit. Dahil si Binibini ay nagpasyang pakasalan si Sir Dela Cruz. Kung gayon ang 3 pang binata ay maaaring sumama sa sino mang gusto nila, ay wala nang kinalaman kay Binibini. Ang sinabi mo ay may katwiran. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Katulong? Sofia, huwag kang bastos. Si Binibini ay magpapakasal kay Sir Dela Cruz. Ang 3 pang binata ay mag-aasawa at magkakaroon din ng mga anak. Sa palagay ko, si Bea Santos ay isang mabait na binibini. Masipag at mahusay siya. Ang pinakamahalaga, kaya niyang kontrolin ang 3 binata. Lolo, sila ay akin. Don Ricardo, hindi ba ninyo napapansin? Mula nang si Bea Santos ay pumasok sa mansyon ng ulap, ang 4 na binata ay hindi na nag-away? Kung gayon, si Bea Santos ay may malaking ambag. Lolo, Sofia, huwag kang masyadong dominante dahil pinili mo na si Marco sa buwang ito. Payapang pumunta ka sa France at maghanda para sa kasal ninyo ni Marco. Huwag ka nang magulo. opo, Lolo. Aba, ikaw pala, Bea Santos. Naglakas loob kang kunin ang gamit ko. Huwag mong asahan na mananatili ka sa mansyon ng ulap. Kayo ay ang nanay at kuya ni Bea. Ay, Oh. Sa totoo lang, hindi siya tunay kong anak. Pinulot ko siya sa labas. Pulubi. Binibini, ang babaeng iyon, sa mansyon ng ulap ba ay hindi maganda ang ginagawa? kung lalapastanganin niya si Binibini, bubugbugin ko siya. Eto gawing mawala si Bea. Ang perang ito ay magiging inyo na. Sige, sige. Ginoong Paulo. Pagkatapos kong malasing sa party noong araw na iyon, ano ang nangyari? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Isang buwan na. Hindi mo pa nalaman. Pagkatapos kong malasing noong araw na iyon, dinala ako ni Ginoong de la Cruz. Maliban sa 4 na binata, walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Masasabi ko sa iyo. Pero, kailangan maging nobya kita. Hindi pwede. Hindi. Eh di wag. Ikaw na lang ang magtanong. Sa 3 pang iba, ang kondisyon nila ay baka hindi kasing ganda ng akin. Oy, Ginoong Paulo. Hey, O kaya ganito. Halikan mo ako ng isang beses. Sasabihin ko sa iyo. Isa kang sinta. Talaga namang naglalandi ka. Ayos ka lang ba? Sinta, talaga namang naghahanap ng iba. Ayos ka lang? Sino ka? Pumatol ka sa tao ko sa mansyon ng ulap. Sino bang gusto kong patulan? Wala kang pakialam. Putik ko. Nanay Aray. nanay. Bakit ka nandito? Si Aling Nena ang nanay mo? Bea Santos, sa pagkakataong ito, aalis ka na talaga. Yung sinasabi mong fiancé na si Kuya Ben? Kuya mo pala siya. Pasensya na, niloko kita. Hindi ko fiancé si Kuya Ben. Ate ko siya. Ang hirap ng buhay niya. Dati pala, pinahirapan ko pa siya. Dahil alam mo na ang relasyon namin, umalis ka na dito. Isasama ko itong si Sinta para pakasalan ng anak ko. Nanay, ano po sinasabi ninyo? Ako po, ang anak ninyo. Paano ako magkakaanak ng mahilig mangakit na Sinta? Ikaw lang ay isang pulubi na pinulot ko sa kalye, pinalaki kita para lang maging asawa ng anak ko. Kaya, ang aking mga tunay na magulang, Tunay na magulang? Sigurado namang mga pulubi yan. Noong kinuha kita, mayroon ka lang nakasabit na murang kwintas na jade. Kitang-kita naman na walang kwentang bagay. kwintas na yade.
Ang kwintas na jade na ito ay pamana ng aming pamilya. Sofia, ngayon si Lolo ay ibibigay ito sa iyo. Ha ha ha, heto. Kwintas na jade? Sofia? Ako talaga ang tunay na binibini ng pamilya Lim. Bea Santos. Umalis ka na dito, bilis. Bitawan mo. Kaya ko nang sinabi. Paanong ang tunay na ina ay gaganyanin ang sariling anak? Si Bea Santos ay tao ng mansyon ng ulap. Hindi ko hahayaang dalhin mo siya basta-basta. Gusto mo pa akong lokohin? Ang Sinta na ito, hindi ba siya pinaalis na ng mansyon ng ulap? Kalokohan! Sino ang nagsabing tatanggalin siya? Ako ang nagsabi. Ay nako, Ako ang binibini ng pamilya Lim. Tanggalin ang isang katulong. Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa iba? Sinabi ko na kay Lolo, siya ang katulong naming apat. Bakit mo siya pinapaalis? Hemp. Dahil ako ang binibini ng pamilya Lim, kaya simula ngayon, ang buong pamilya Lim ay akin. Hindi na lang si Bea Santos. Pati ikaw, mapapaalis din kita. Ikaw, Binibini. Dadalhin ko na itong Sinta. Tera. Bitawan mo ako. Ikaw, Sinta, huwag kang walang hiya, ha? Kung hindi dahil sa utos ng binibini ng pamilya Lim, ako mismo ang susunduan ka, Tera. kung galawin mo pa siya, papatayin kita. ay, kahit nasa pinakamayamang pamilya, dapat may katwiran. Dadalahin namin ang manugang naming. Bakit mo pipigilan? Bitawan mo siya. Sir Paulo, tulungan mo ako. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Ang mga tao sa mansyon ng ulap, sino ang may gana? Gusto ni Sofia na tanggalin si Bea at kinuha niya si Aling Nena. Pinipilit siyang pakasalan si Sinta. Ang anak ko ay isang magaling na estudyante. Hindi siya Sinta. Itong Sinta na ito, makakasal sa anak ko ay malaking swerte niya. Kakagaling mo lang sa France. Kinulo mo na ang bahay. Marco, kayo lahat ay mga kandidato kong asawa. Bakit laging sumasang-ayon sa mga tagalabas? Oy, Hindi pa kayo kasal. Nagmamayabang na kayo. Ito ay panig sa katotohanan, hindi sa kamag-anak. Sino man ang pakasalan ka ay talagang sobrang malas. Nye. nagrebelde na kayo. Lahat kayo nagrebelde. Ako ang tunay na binibini ng pamilya Lim. Ngayon, kahit ang karapatan na tanggalin ng isang katulong, wala na ba? Mag-ingat kayo, ipapaalis ko kayong lahat. Sa mansyon ng ulap. Mabuti iyan. Dadalhin ko na ngayon si Bea. Sino ba ang gustong pakasalan ka? Marco de la Cruz, para sa Sinta na ito, kahit ang ari-arian ng pamilya Lim, ayaw mo na. Ako lang ay ayaw ko sa'yo. Marco, ininsulto mo ako ng ganito. Pipilitin kong paalisin ka ng pamilya Lim at hindi ka makakakuha ng kahit piso. Wala kang makukuhang kahit na piso. Marco, tumigil ka! Ano? Gusto mo bang makipag-agawan kay Bea sa akin? Si Bea ay akin na simula pa. Bakit ko pa kailangan makipag-agawan? Anong ibig mong sabihin? Kuya, ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo siya pakakasalan? Kami na lang ang pakakasal? Oo. Kayo ay mga itinakda lamang ng lolo ko para maging asawa ko. Gusto niyong magrebelde? Binibini, lagi mong binabanggit ang magrebelde sa bibig mo. Kung gayon, magrebelde tayo para makita niya. Kayo. Ako ay may obsesyon sa kalinisan. Hindi ko kayang panoorin ang mga walang puso. Ang mansyon ng ulap na ito, kung wala si Bea, natatakot akong hindi makatulog. Kung gayon, sama-sama tayong magkasama sa buhay. Bea, tara na. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nakaramdam na may pamilya sa tabi ko. Ako. Bea, anong nangyari sa'yo? Hindi ba ikaw ay buntis? Magiging tatay na ako. Huwag kayong magsalita ng walang kwenta. Ay, itong Sinta, nagkukunwaring dalisay pero bastos. Anak, buti na lang hindi mo siya pinakasalan.
Kung hindi, itong pagkaloko mo aabot sa kisame. Tumahimik ka nga. Babaeng walang hiya. Segurata. Palayasin niyo ang dalawang ito. Bitawan ninyo ako. Pakawalan niyo ako. Ako ay isang honor student. Magiging tatay na ako. Ano, magiging tatay ka? Ako talaga ang magiging tatay. Hoy, ikaw? Tumigil kayong dalawa sa pagtatalo. Ang batang ito ay tiyak na akin. Lahat sa iyo. Ano itong ginagawa ng tatlong ito? Ang anak ni Bea ay akin talaga. Ako ngayon ay masayang masaya. Kuya Gabriel at Kuya Paulo, talagang masaya ako. Ano ang problema sa tatlong ito? Pagkatapos uminom, bakit sila naging kakaiba? Alam ko, Lasing ka. Kailangan mong magpahinga. hindi ako lasing. Alam ko talaga. Ang mga Ginoo ay dahil sa alak na may gamot. Ang gamot na ibinigay ni Binibini ay pinaiinom ko sa inyo. Ikaw, anong gamot ang ibinigay niya sa'yo? Baka, gamot na pangkontrol. Kailan iyon? Kanina lang sa party, naalog ang kamay ko. Natapon lahat ang gamot. Malamang, yung mga binata ay nainom lahat. Inutusan ka niya na bigyan kami ng gamot. Kaya, binigyan mo kami ng gamot? Kailan ka naging masyadong masunurin? Siya, si Binibini. Katulong lang ako. Yung mga pinapagawa niya sa akin, kahit gusto kita, hindi ko kayang hindi gawin. Gusto mo ako? Gusto. Si Ginoong de la Cruz ang pinakagusto ko. Gusto mo ako? Bakit hindi mo sinabi agad? Gusto kita, pero hindi ako bagay sa'yo. Hindi naman ako ang binibini ng pamilya Lim. Wala akong karapatan. And, I... Tiyak dahil sa gamot iyon. Yung alaala ng tatlo ay nagulo. Ako ang tatay ni Bea. Kuya? Ikaw ba ang gusto mong sabihin na ang batang ito ay sayo? Oh, ang batang ito. Talagang akin at kay Bea. Ako dapat ang tunay na binibini ng pamilya Lim. Ah, bakit ninyo gusto itong katulong? Ayoko! Ayoko! Ang pag-ibig talagang hindi mapipilit. Kahit ikaw pa ang binibini, kahit na sino ang dumating, hindi talaga pwede. Ang ganyan mo talagang nakakaapekto sa damdamin ng buntis. Sofia, nasabi ko na ang lahat. Ngayon, dadalin na namin si Bea. Tara na. Kayo? Sobrang bigo ako sa inyo. Bea Santos, lumapit ka rito. Lolo, Ano ang tawag mo sa akin? miss na miss kita. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka namin. Kayo apat? Para sa babaeng ito? Hindi na kayo nakikinig kay Lolo? Lolo, kung iba ang sasabihin ninyo, susunod kami lahat. Pero kung papakasalan namin itong mapagpanggap na binibini, hindi kami papayag kahit mamatay. Ikaw? Marco, hindi ka rin ba susunod sa sinasabi ni Lolo? Si Bea ay nagdadalang tao sa akin. Hindi ko siya maaaring biguin. Ginoong de la Cruz. Salamat sa'yo. Gaga, hindi lang ikaw ang may gusto sa akin. Noong una pa lang, gusto na rin kita. Tigil! Marco! Maliwanag na akin ang bata. Akin iyon! Sa akin dapat. Anong inyo? Akin iyan. Tama na, tumigil na kayo. Si Bea at ang bata ay akin lahat. Maglabas ka ng espada, Marco. Kayo, Lolo! 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 Pinatay ninyo si Lolo. Tumawag ng ambulansya. Hinihintay ko na mamatay ang matandang walang kwenta. Makukuha ko na ang pamilya Lim. Kapag oras na, tiyak na 1,000 beses kong gagantihan kayo sa kahihiyang ibinigay ninyo sa akin ngayon.
Doktor, kumusta si Lolo? Ginoo de la Cruz, si Lolo Ricardo ay matanda na. Nabigla siya. Inililigtas pa siya. Kayo, sino ang may bihirang uri ng dugo? Kailangan ng lolo ng dugo ngayon. Si Binibini ay may bihirang uri ng dugo. Ako? Wala sa akin. Paano naman? Noong bata pa si Binibini na check na. Ikaw ay may bihirang uri ng dugo. Pero wala talaga sa akin. Hindi ikaw. Kung hindi ikaw, hindi ka ang Binibini ng pamilya Lim. Ako? Manong Jose, may demensya na ba kayo? Nakalimutan na yata? Paano ako magkakaroon ng bihirang uri ng dugo? Siya ay hindi pala may bihirang uri ng dugo. Kung gayon, hindi siya si Sofia. Sino ba talaga si Sofia? Kung walang may bihirang uri ng dugo, ano ang gagawin natin kay Lolo? Ako ay may bihirang uri ng dugo. Ano? Marahil ang tunay na Binibini ay siya. Ano bang gagawin ni Marco? Hindi naman niya na alam, di ba? Sofia, hindi mo ba dapat ipaliwanag? Ano-ano ang dapat kong ipaliwanag? Taga-pamilya Lim ako. Ako ang tunay na Binibini. Ikaw ba ang tunay na Binibini? Magpa-DNA test tayo para malaman. Baka naman alam ni Marco na si Sofia ay pekeng Binibini. Hindi ko ito papayagan. Sinong maglalakas loob na gawin ito sa akin? Hindi naman para sa'yo yan. Gabriel, kuya, dalhin mo si Bea kay Lolo para magpa-DNA test. Si... Alam na niya. Ako ang tunay na Bea Santos. Marco, ikaw? Anong ibig sabihin nito? Posible bang si Bea ang tunay na Binibini ng pamilya Lim? Hindi siya! Hindi siya! Mayroon akong kwintas na jade ng Binibini. Ako ang tunay na Binibini. Ang kwintas na ito, sino ang tunay na may-ari? Malalaman natin yan. Tama nga. Ako ang tunay na Binibini ng pamilya Lim. Lolo Ricardo. Siya ang tunay kong lolo. Hindi ikaw ang Binibini ng pamilya Lim. Ako dapat ang totoo. Kung alam ko lang na si Bea ay ang ating Binibini ng pamilya Lim, bakit pa tayo? Bakit pa? Ano pa bang sasabihin sa kanya? Tawagan na ang pulis. Ikulong ka namin. At matututo ka. Dalhin na! Dalhin na! Tara! Hindi ako siya. Pakawalan mo ako. Ako ang tunay na Binibini ng pamilya Lim. Pakawalan mo ako. Kayo mga walang hiya. Doktor, kumusta? Binibini, gising na rin si Lolo Ricardo. Gusto kanyang makita. Ako. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Lolo? Don Ricardo, narito na si Binibini. Lolo? Dapat ko nang alam. Ikaw at ang iyong nanay magkamukha kayo. Ikaw talaga dapat ang tunay kong apo. Mabait na bata. Pinahirapan ka ni Lolo. Lolo? Don Ricardo. Ngayon, siguradong tama na. Binabati ko po kayo, Don Ricardo. B. Alam ni Lolo na buntis ka. Susunod, ano ang plano ninyo? Lolo, gusto ko lolo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Yung pekeng Binibini ay pinalayas na namin. Pinalayas na namin siya. Lolo, ano ang pinag-uusapan ninyo? B. Ang iyong kasintahan, napili mo na ba? B. B. Bea Santos. Hindi mo talaga alam? Noong gabing iyon, ano ang nangyari? Marco, nandaya ka ba? Oo nga, ngayon, si Bea Santos, ang totoong Binibini. Dapat pantay-pantay tayo. Tama, kung mandadaya ka, magdadala ako ng disinfectant at i-sprayan kita. Kayo, mga talunan, lumayo kayo, buntis, ang asawa ko. Hoy, ikaw. Oya, ikaw! Tama si Marco. Hindi ko pa rin alam ano ang nangyari noong gabing iyon.
Kahit maraming taon na ang lumipas, hindi ko pa rin maintindihan. Pero ako, masaya ako